magnificent God. Yes. Too wonderful in our life, Lord Jesus. We give you praise, O Lord, this morning because you are worthy of all praise. How can we express our thanksgiving, Lord? Except by singing, by worshiping, by lifting up our hands, by lifting up our voices, declaring that you are a magnificent God. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Jesus is magnificent. Praise the Lord. I would like you to be seated right now. Of course, I would like to welcome you all to this worship service. If we have a guest or a visitor this morning, I welcome you into the presence of God. I do believe that 2 or 3 gathered together in His name. Because of His name, the Lord will be with them. The Lord will be with us. And especially when we worship as a church, how much more that the glory of God will descend from heaven and confirm, and even He can even be felt among us, His wonderful, wonderful anointing and His blessing. Did you sing this morning? Did you sing from your heart? Yes. Did you sing from your heart? Yes, Lord. Okay. Did you feel and did you experience the power of that song? Yes. Is it true that God is magnificent? Yes. Because even though we are sinners, even though we are weak, sometimes God is always faithful and His promises is always there. Amen. Everybody say Amen. Hallelujah. So let me continue to our series. We are pursuing on a series, Living as a Disciple of Christ. Living as a Disciple of Christ. Okay, so I tell you that this is a challenge for all of us, and allow me to give you or to exhort you a little bit. You know what? It's not enough to know God. It's not enough to be in the church. It's not enough that we are doing about this worship. All right? It's not enough that we say, we believe, and we confess that I am now a Christian. But the second question should be asked like this: if you are a Christian, are you a disciple? Because I do believe that it is easy to be baptized. I do believe by the grace of God that we can come into repentance the moment we have been struck by the word of God saying, you know what, you are in a wrong position. And the moment we commit ourselves to God for the first time, that is our first conversion, time of conversion. And we do not stay there. We don't stay there. We don't just stay as saved person. We need to move from there, from conversion. Okay? From the time that I say, Lord, I believe you. I don't believe in the enemy in the world. Lord, I believe you. And then what is next? You will move on to become a follower and a disciple of Jesus Christ. And I do believe that there are so many Christians, but then some of them are not disciples of Christ. This is also the answer to that question. If someone is asking, why I am not growing as a Christian? Well, you have not stepped up, you have not moved up to a position wherein you will take the baton and say, from now on, I'll become a disciple of Jesus Christ. Are you asking why some people, they didn't grow in their relationship with God? Okay, that's a good question. Why I am not growing? Why I'm not growing in terms of my prayer? Why I'm not growing in terms of my reading about the Bible? I read the Bible once in a while, and then after that, I didn't feel like I want to read my Bible.
Well, that's sad because you know what? It shouldn't die down. The moment you read your Bible, it should be, the more you dig on the Bible, the more you become in love and in tune with your Bible. Amen. And the moment you learn how to pray, you want to pray more. Hallelujah. Isn't it? And the more you become closer to God, the more you are on fire. Oh, I'm on fire. You know what? I'm burning really. It's something within me that I want to be closer and I want to stay in the church. But you know what? Some people, they have that feeling for 6 months, and after 6 months, it died down. And the question is, why? Actually, the Bible, I can remember right now, it's just an instant from getting into my memory. Did you remember what the Word of God in Hebrew that says, you know what? It should be that some of you and most of you should be teachers. Yes. And you should not be taking some of this milk and soft food. It should be, you should place, or you should have gone into the place where you can take some meaty messages. Some hard stuff from the Bible, and you won't question God and you won't say, oh, I doubt you, Lord. No. You have to take the hard stuff because you know what? You are a mature Christian supposed to be. That's the Bible. That's the Bible. So that's why my conviction of tackling this subject is for really for the LOTN church, for this church, for this congregation, not to stay where you are the moment God had picked you up and from then on you didn't move. I want myself, I want you people to move from where you are, and I want everybody to grow from where you are. Amen. Are you ready to grow? Amen. So let's be transported to that idea that I am not only a simple Christian. You know what? I am a passionate disciple of Jesus Christ. Hallelujah. What does it mean? Well, this time I'll share to you 3 things because we are now on the subject of what is the cost of discipleship in the life of a disciple. What is the cost of discipleship in the life of the disciple? You are the disciple. And what is the cost if you will decide today to become a disciple of Jesus Christ? What is the cost? Let me give you some of this eye-opener right now. What is the cost if you want to graduate in the university? If you want to be a valedictorian, if you want to be on the top 10, what is the cost? Maybe you would not be sleeping early in the evening because you would be studying a lot of books and research and all these things. And you're sacrificing a lot, even your health. You're pushing yourself in studying all those subjects in the university. That's part of the world. Because you want to be on the top 10 or top 5. Amen. And the cost is not little. The cost is not simple. I tell you, you will be pushing your limit until you drop. Almost. And what is the cost if you want to have a successful business? Well, if you want a successful business, hopefully a big gain in that business, you know what? You don't have to receive a large amount of gain but while putting a small amount of puhunan. Hindi ko ma-English yung puhunan. Capital, thank you, malayo naman. Puhunan naging capital. Pero tama po yun. Maliit na kapital, tapos gusto mo malaki gadipa na tubo? No, if you want more na tubo or ganansya or whatever, no? Bisaya na yung nasabi ko. Alam ko naman nagkakaintindihan tayo. Kailangan ang cost doon, you know, what is the cost para dumami yung kita mo? Maglagay ka rin ng malaking kapital. Hallelujah. It's not easy. It's not easy. Praise the Lord. Another thing,
I'm thinking, anong cost? Anong cost kapag gusto mong maganda yung halimbawa nagtatanim ka ng palay? Apo. Tama na yung pastor, yung butas-butasin ko yung lupa ng ganyan, ihasik ko yung palay ganyan, kahit may mga damo dyan, di ko nalilisin dyan, nakakatamad eh. Pero gusto ko isang kaban ang ani ko. Okay. Kailan yung pinatak mo? 3 salog. Ilang kamo ang gusto mong gain? Dapat sana mga isa't kalating kaban. It will never happen. It will never happen. Sa isang matalinong farmer, gusto niya ng mataas na ani. Alam mo ba na paghihirapan niya kung paano bungkalin? At hindi lamang bungkalin, titingnan niya na malinis because alam niya na may kalaban na damo. At alam mo, bawat isang damo pupuntahan niya, pupunutin niya. At kung minsan may pesticide pang ilalagay, lahat ng effort ibabagsak niya doon. At parang binabantayan niya. Kulang na lang na parang baby niya yung farm. Na maya-maya dinadalaw, sinisilip. And what is the cost? Pero, kung mataas ang cost, mataas din ang balik. Kung mahina, kung maliit lang ang presyo, ang cost, it could be na mahina rin ang balik. Ngayon dito, tinatanong natin, ano ang cost ng pagiging disciple ni Jesus Christ? Number 1, a true disciple. We are talking about the true disciple. Sabi mo sa iyong katabi, you are a true disciple. Tingnan mo naman yung mata niya kasi parang sa gano'n eh, hindi siya makapagpapit. Yeah, magandang mata niya, magandang mukha niya, pinagpala. Okay. True disciple. Sabi mo sa kanya, ikaw din, disciple ni Jesus Christ. Praise God. The cost of a true disciple of Christ ay number 1, it involves losing your soul life. Losing, it involves. I tell you, it involves. It's not separated. You cannot do without it. You can never escape from it because it's involved, it's connected. That losing of soul life. I'm not talking about soulmate. Listen, soul life. Naintindihan kayo. Mark chapter 8 verse 35, for whoever desire. Have you come to this portion of the scripture and have you come to big understanding about this one? Or maybe you're a little bit parang nahihiwagaan ako, pastor, kaya hindi ko maintindihan yan. Parang contradiction, no? Whoever desires to save his life will lose it. That's powerful. And whoever loses his life for the sake of, for my sake and the gospel will save it. Let's talk about first yung sinasabing desire to save his life will lose it. Okay. Ang ibig sabihin nun, sinisave ko, gusto ko ma-save yung life ko. Ang ibig sabihin kasi nito ay ang practical nito na nakikita ng Lord sa akin. Kasi marami naman mga tao na hindi sila nasa default mode. Actually, pagdating sa kanilang self, hindi sila naka-default mode, hindi sila naka-standby mode, hindi sila naka-relax mode. Alam nyo ba, karamihan ng tao, I tell you, lahat ng tao, talagang on fire sila, nandun sila sa saving his life mode. Okay? Hanapin mo yung switch, nandun sila, saving his life mode. Ang ibig sabihin ng pastor, alam nyo ba? Lahat gagawin ng tao para lang maligtas ang kanyang sarili. Kaya magtatrabaho yan kahit Sunday. Kailangan ko mailigtas yung babayarin ko. Ano pa? Kung kailangan sana nga, gawin na lang sana ng Lord na 9 na araw sa isang linggo kasi may trabaho pa roon. Alam niyo ba na ganyan tayong mga tao? Inasabi ko, tayo ha? Tayo, kaya walang sasama ng loob. Baka sabihin niyo, pinatatamaan ko kayo. Hindi po. Bahala kayong tamaan, basta hindi ako nagpapatama. Hindi, tatama yan. Nakaramdam na tayo na gusto nating i-extend yung 7 days, gusto nating 10, gusto nating 9. Kasi para lalong kumita. Alam niyo ba ang ibig sabihin yan? Because you are engaged in saving your life in terms of finances. I do believe na there are portion, yung parang may degree po na kung saan hindi po masama magtrabaho. Di po. Okay. So what does it mean yung saving his life?
yung too much protection. Kaya nga po, nabubuo po yung sinasabing self-centeredness kasi ang mundo na nga po naging self-centered kasi kumbaga, bago ang iba, ay, ako muna. Kaya nga minsan sa pilahan, nagkatulakan, tapos nagkatulakan, nagkapalitan, tapos sabi niya, ako nandito Kanina yun. Nagkaroon ng gulo, nandito na ako. Ako na nandito. Nasubukan mo ba one time pumipila ka mahaba, tapos mayroong dumating, tapos inunahan ka? That is saving his life. Naranasan ko yan maraming beses. Kahit dito sa England. No? Bakit? We don't mind other people. Ang gusto natin yung mag-isa katuparan natin, yung ating agenda, laging me, my. Okay? Yan po ang tao. Ganyan po tayo. Bago natin nakilala si Kristo, hanggang nakilala natin si Kristo, dala-dala po natin yung nature na yan, na gusto natin laging iligtas ang ating sarili. Kung kailangan nga tayo maging tagapagligtas para madala natin dun sa langit, ginagawa natin. May mga taong ganyan, pati yung eternal salvation, ginagawa nila ng paraan. Of course, hindi paraan po ng Lord. Kaya wala akong dapat makikita dito nagpapapako sa krus, ha? Paraan nyo lang yun. May paraan doon. Tapos na. So, saving his life. Ang sabi ni Lord, you know what? Stop saving your life. Stop saving your life. Stop being selfish. Because if you save your life with your own capacity, with your own dealing, with your own agenda, with your own thinking, with your own strategy, you will fail without me. Amen. Sabi ni Lord, you will lose it. The reason why, kasi iisa lang naman po talaga tagapagligtas nating lahat. Yung sa katabi mo, hindi yan ang tagapagligtas. Yung sarili mo, hindi tagapagligtas. Ang ating tunay na tagapagligtas na nagpakilala 2,000 years ago, nag-iisang tagapagligtas ng ating buhay, physical at spiritual, no other than Jesus Christ. Jesus Christ. So, to make you understand more about these things, sometimes kasi, ito napakaganda, pumasok sa isip ko, I think ito yung hinahanap ko na release ng explanation ngayong umagang ito. Kasi walang tao po na naghahangad na mapasama yung kanyang sarili. Gusto natin, sana maging mabuti, sana maging gwapo ako, maging maganda ako, sana yung tumaba, maganda. Gusto natin yung pagandahin. Pagandahin ang ating sarili. At alam niyo ba kung saan ang mali? Hindi naman po mali talaga yung magpaganda. Okay? Kaya lang minsan, iniiwanan natin yung source ng kagandahan. Iniiwanan natin yung pinanggagalingan ng nagpapaganda. Hindi natin naiintindihan na totoo lang, kung hindi siya mag-uumpisa ng kagandahan sa buhay ng isang tao, kahit anong gawin ng tao, hindi siya gaganda. Amen. Amen? Amen. Sa gusto natin pagandahin yung ating pamilya, yung ating kamag-anak. Minsan sabi ng tao, lahat na ginawa ko na, ganyan ang ginawa niyo sa akin. Mga walang mga hindi kayo nahiya. Yan po yung statement ng isang frustrated na tao na ginawa niya ng lahat, nag-Saudi, nag-Arabia, nag-Iraq, nag-Iran. Hindi pa rin niya makuha mapaganda ang kanyang pamilya. Pero bakit kasi? You're saving your life. In fact, si Lord ang sabi, I can save you. Physically, spiritually. I am the source of salvation. Come to me and you will be saved. I am the only one. I am the only Savior of all. Hallelujah. Amen. I am the only one. Pamilya mo magulo. Wala kang magagawa dyan. Si Lord lang ang pwede mangimasok one time. Pag nag-cooperate ka, may himala ang Lord. Amen. Yung wallet mong nagkakagulo, Amen. huwag mo nang pagandahin. Amen. Nasubukan mo nang pinaganda hindi gumanda. Hallelujah. Classmate ako dito. Sige lang, tawa lang kayo at naiintindihan yung mensahe ko. Nasubukan natin pinaganda. Sabi, baka malas tong wallet ko, luma na kasi palitan ko ba? Naging bago. Naging cellphone.
Minsan, pinalitan na natin, hindi pa rin gumanda. Pati amo natin, pinalitan na natin, hindi pa rin gumanda. May mga tao nga pati mukhaan lang pinapalitan, hindi pa rin gumanda. That is saving his life. Sabi nun, you know what? Kung if anyone who desires to save his life will lose it. Because at the end, we are only human and we cannot do the spiritual things na pagandahin. Ang ating buhay ay kumpusyan ng dalawang bagay, material at spiritual. Hindi ka pwede mag-exist na puro lang material. Hindi ka rin po pwede mag-exist ng puro spiritual. Yang dalawang yan ay sabay. At yung isa dyan, pwede mong gawa ng paraan, pero yung kalahati dyan kay Lord. Kaya wag natin disregard si Lord. Whoever loses his life, I want to become a disciple, a true disciple of Jesus Christ. Whoever loses his life for my sake, and the gospel will save it. Look at this. Sino man sa inyo ang mawalan ng buhay para sa akin at sa Ebanghelyo, siya ang magkakaroon nito. Bakit? Sapagkat if I want to lose my life, you know what? Doon papasok yung sinasabing, Jesus is first, the rest is number 2, number 3, number 4. Alam niyo ba na mahirap pong malose yung number 1 dahil gusto natin yung number 1, gusto natin ipako dyan at saka imartilyo dyan, number 1 yan. Sabi ni Lord, gawin mo number 3, hindi, number 1. Sabi ni Lord, hindi number 4 yan. Sabi mo naman, hindi, ayan na, may tamtax na, may pako pa yan, mayroong pang rugby yan. Number 1 talaga, hindi ako papayag na maalis yan, Lord, kasi number 1 talaga yan sa buhay. Sabi na, alisin mo dyan sa number 1, gawin mo lang number 2. Kasi dapat ako yung number 1, ang tao nagkikipag-away. Kasi dahil nangangatiwiran tayo. Amen. What if kung sabihin sa ni Lord na number 1 ang Sunday, ang Monday ay yun ang kasunod? What if kung sabihin ni Lord na number 1 ang Bible, number 3 ang Facebook? Pero pag dumalaw ang anghel ni Lord at nag-i-score siya, ilan na kaya ang nabasa ni Brother John? Hindi, lahat tayo. Ilan na kaya ang anak kong ito? Ilan na kaya ang kanyang pagbabasa sa araw ng Biblia? Lunes, nakadalawa. Ay yung yung laptop, yung computer, nakailang dalaw siya doon? 50. Palagay nyo kaya magkakaproblema. Alam niyo ba, yung Facebook na yan, pwedeng panggalingan, pwede po yan na maging instrumento ng pagiging chismoso at chismosa? Ingat lang po. Kaya dapat dito tayo mag-chismis sa Bible. Pero nakikita niyo naman sa ating panahon, pag lumilitaw po yung teknolohiya, ang mga tao talagang nagkakandarapa, no? Nagkakandarapa. Pero tandaan po natin, dapat may balance po. Sabi ni Lord, whoever loses his life for my sake, para sa akin, dahil sa akin, nang dahil sa akin, lahat dahil sa akin, Christ-centered. Hallelujah. Wow! Christ-centered. Halimbawa, gusto nyo maging Christ-centered? Gusto kong mangutang. Pero para lang naman yan sa magandang bag. Marami ka naman actually bag. Pero pinili, hindi ka naging Christ-centered, nangutang ka pa rin kahit wala kang pambayad. I tell you, hindi Christ-centered. Ito yung Christ-centered. Lord, iingatan ko yung biyaya na pinagkakaloob sa akin, babawas-bawasan ko yung aking pangangati ng kabibili. Okay? At yung pagiging kuripot ko sa iyong gawain, Lord, babawasan ko na. Kasi pagdating sa ibang bagay, waldas ako. Pero pagdating sa Ebanghelyo, pagdating sa iyong Panginoon, kuripot ako. I tell you, sabi ni Lord, whoever loses his life for my sake,
siya yung makakapagligtas nito. Dalawa po yun, for my sake and His gospel. So, tingnan po natin, yung true na disciple ni Lord, engage siya sa Ebanghelyo. That's why may evangelism. That's why may pag-aakay. That's why may pag-aaral. That's why may Bible study. Yung ba yun, Pastor? Hindi ba pwedeng Sunday na lang? Kung mayroon kang pagkakataon na dumalo ng Bible study, please magdalo ka ng Bible study. Kasi doon, pwede ka magtanong dito, hindi ka pwede magtanong sa akin dito na hindi ka allow. Napansin niyo ba, pwede kayo ngumiti, allowed kayo, pumalak pa pwede, pero hindi ka pwede tumayo dyan. Pastor, ano ibig sabihin ito? No, worship service po ito. Sa Bible study, pwede ka magtanong. Amen? At magkakatulog. Iyon pong ibig sabihin because, kapag tayo po ay true disciple ni Jesus Christ, engage tayo, nakasentro tayo sa Kanya, engage tayo sa Ebanghelyo, at ang ating buhay, yung ating pamilya, yung mga plano natin sa ating family, maging sa mga anak natin, no? Sample ko lamang po kasi hindi ko may express ito ng walang example. Yung mga anak namin, bili dito ng ganito, bili ng keyboard, bili ng gitara, bili ng kung ano ng gadget. Bakit? Samantalang dapat isinisave na yon. Pero ang aming puso ay mayroon ng direction, walang struggle kami doon. Gusto kasi namin na makapaglingkod sila sa Panginoon. Di baling gumastos ka para kay Lord. Di baling wala muna yung para sa iyo, basta mauna muna yung para kay Lord. Sample ko lamang po yun. I'm sure na kayo man ay hinahamon ng Panginoon. One time, minsan may mga taong umaatin ng gawain, struggle sila. Di ako makapunta ng Sunday kasi sayang yung pamasahe. Nakuha ba yun? Tapos maglalab-offering pa ako. Sabay kwenta. May babayaran pa ako. Nakasuklang kayo ba'y nandyan na sa ganyang kalagayan? Dinaanan ko rin yan. Kaya, ikaw ang bahala. Dinaanan namin yan. Kwenta namin kung magkano matitira. Pero alam niyo ba, kapag inuuna mong Panginoon, hindi ka laging ganyan, na lagi na lang zero, na lagi na lagi struggle. Patutunayan din ni Lord somehow along the way, na yung tao nagsasabuhay ng kanyang salita, ang Diyos kumikilos ng mahimala sa langit, at ikaw ay dadalhin sa lugar ng pagpapala dahil may obedience ka. Amen. Kanina po yung sharing na ang blessing daw po ay nangyayari after ng obedience. Yan po ay correct, yan po ay from the Bible. At sometimes si Lord nauna minsan ang blessing para tayo hikayatin lumapit, pero in most cases, ang blessing po nandoon po matapos ang obedience. Alright. Kaya tayo, bakit tayo mag-anniversary? Ang gastos-gastos ng anniversary. Ba't hindi na lang tayo dito mag-celebrate? Because gusto natin makarami ng akay, maitanghal, maipresent po, magkaroon ng presentation na maganda, at kahit magastos, okay lang for the sake of the gospel. Amen? At para doon sa nagtatanong, bakit ako magkukontribute sa pagkain? For the sake of the gospel. So yun po ang number one. Kaya sinabi ni Lord na kung sino man may desire na isave ang kanyang sarili ay mawawalan nito, subalit yung whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. So hindi po ibig sabihin na waldasin mo ang buhay mo. Ang sinasabi niya ay ihandog mo ito sa akin at sa aking ebanghelyo. Kaya nga po ang sabi doon sa John 10:10, ito po yung pinakasagot na naparito ako. Ako'y naparito para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Actually, babasahin ko po sa inyo yung verse na yun. Napaka-powerful po. I have come that they may have life. You see? Pag ikaw pala na kay Lord, sa halip na malulust mo yung life mo, magkakaroon ka ng life. Kasama yung eternal life. Masayang buhay, may Holy Spirit na buhay, may kapayapaan na buhay, okay? Mayroon contentment na buhay, galing sa Holy Spirit, mayroon patience na buhay, okay? May pagbabago na buhay, galing sa Holy Spirit yan. Bakit galing sa Holy Spirit? Dahil ang Holy Spirit dumating nang tinanggap mo si Jesus Christ. Ang sabi niya, magkakaroon ka ng buhay, I have come that you may have life, and that you may have it more abundantly. Nakita niyo ba doon? Abundantly. Dumating na ba yung
abundant o yung more pa lang? More or abundant na? Or doble na? More na pa, pastor. More na nga, abundant pa. Alam ko, sa luma nating buhay, more din at abundant yung mga problema. Correct? Pastor, anong kapalit pagka ako'y lumapit kay Kristo at ibinigay ko ang buhay ko sa Kanya, kapag ako ay nagbuhos ng buhay ko sa Kanya, I tell you, tunay yung sinabi ni Lord, you will have life and you will have it more abundantly by the grace of God, by the Holy Spirit. Kaya nakikita niyo man nagtetestimony dito na natutuwa sila sa kilos ng Panginoon because yun ang kaganapan ng buhay na kasiyasiya. Sa gitna man ng problema, nakakangiti pa rin. Sa gitna mang iniwanan ng asawa, masaya pa rin. Hindi lubos na nalulugmok. Bakit? May katatagan dito sa kanyang kalooban nagsasabing, ang Diyos hindi siya iniiwan. Amen. Amen. Number 2 po, ang sabi po doon, para tayo maging isang disciple, ano po yung isang cause, magiging expenses na sinasabi. Being a true disciple involves a surrender of all life's possession. Patindi ng patindi itong pinag-aaralan natin. Pastor, pag ganyan na ganyan ang preaching, hindi na ako aaten next Sunday. Talagang ganito sa Kristyanismo. Ha? Kapag makasalanan ka, ganito ang subject at ganito ang mensahe, magbaliklog kayo, ang Diyos ay mahabagin. E sino ba namang di magkakagusto? Magbalik kayo, loob kayong mga makasalanan at ang Diyos ay masaganang habag. Ako yun, Lord, thank you, masagana. Eh, ano mangyayari pag pinatawad ka na? May puro habag na lang kailangan mo. Hindi. Sabi Lord, lumakad ka. Yun ang mahirap kasi paglakad, ayaw natin, mga tamad yung paa natin. Nakita niyo ba yung bata, halimbawa si John Ray, nung pagka hinahakbang natin? Diba? Gusto natin humakbang na pero minsan hindi nila kaya. No? Gusto rin nila yun eh. Nadadapa pa nga eh. Alam niyo ba sa buhay Kristiyano, nag-uumpisa rin po tayo sa pagiging toddler, pagiging baby, hanggang nagiging mature Christian. Amen? Siyempre may struggle. Ito na po yung hakbang number 10. Sabi doon ay, it's involved surrender of all life possession. Paano yan, Pastor? Paano yan? There can be no first but Jesus. Walang pwedeng humadlang sa harapan mo, sa relasyon mo kay Lord. Asawa, anak, magulang, kayamanan, material, cellphone, laptop, o ano pa mang gadget, hindi siya pwedeng humarang dyan. Dahil hindi magtutolerate si Lord ng Diyos-Diyusan in between you and God. Amen. Anong ibig sabihin ng surrender? Yung lahat ng life's possession. Kami ngayon, si Mrs. nakakaintindi, may make mention ko para lalo mapatatag yung gusto kong sabihin. Kasi alam niyo bang mahirap para sa amin ang lumipat ng London dahil nakatayo na kami doon, may trabaho na doon. Yung paglipat kasi, hindi, alam nga naman nag-aantay doon yung trabaho, hahanapin mo yon. Pero alam mo ba, ang ibig sabihin nun na pag nag-desisyon kami na lilipat, kasi Lord, ang lahat ng ito, yung trabaho, everything Lord, kaya namin gagawin to kasi ang lahat namin ito, sa'yo naman to eh. Yung paglipat namin, kung kami natatanungin, doon na kami. Why bother? Pero yung paglipat na yan, hindi yan sa amin. Kasi may ginagampanan kami sa church, mas maganda na makalapit kami dahil mas mapapagaan, mas marami tayong mararating, magiging mas available ako para sa gawain ng Panginoon. So para pa rin sa Kanya, even yung comfort mo, Kanya. Even yung buhay mo, Kanya. Wala namang bagay na nasa iyo na hindi galing sa Kanya. Yung trabaho mo, galing Kanya. Niwala kayo? Yes. Everything God created, the heavens and the earth. Walang bagay na nasa iyo ngayon na hindi niya nilikha. Kaya dapat lamang na Lord, ang lahat ng nasa akin ngayon, ito ay nakasurrender sa iyo. Nakasurrender sa iyo. What does it mean na nakasurrender yung mga life possession natin? Dahil, minsan sa ating mga bagay, yung anong nandyan sa atin, yun ang nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Tama ba? Tama. Tama ba? Praise God. Kailanman hindi dapat maging hadlang yan. Hindi mo na ako magsasunday kasi magpapalinis ako ng kotse. Itapon mo yung kotse na yan.
Bakit Sunday mo malilinis? Ayong kumpare ko, minsan lang nag-invite Sunday kasi pagbibigyan mo, mahal na mahal ko yung kumpare. Di ba mo ba naiintindihan na sa Christian na ang Sabbath day mo ay walang kapalit? Amen. Basahin mo sa Old Testament, binabatong, pinapatay yung lumalabag sa Sabbath. May parusa. Salamat na lang nandito kayo ngayon, naintindihan niyo. Sampol ko lamang yun. I'm not condemning anyone. I know na sa umpisa, sa inyong pagsisikap na maka-attend, alam nyo ba mag-struggle kayo? Kasi ang mundo gusto nila magtrabaho ka ng Sunday. Pero ipakita mo kay Lord, desire ko talaga, Lord, mawala yung Sunday kasi gusto ko, nasa iyo ako, gusto ko maging sentro ka sa buhay ko. Finally, maging ikaw ang sentro ng life ko every Sunday. Ayaw ko na ipanakaw yan, dahil kung ipananakaw ko yan ngayon, forever yan na nakawin ng jablo. It's better nga i-give up ko. Naalala ko po yung ating mga elder na nag-umpisa. Bago pa ako magtapos ng preaching, nakahawak na ng bag. Kasi may pasok. Kaya pag sabi ko, mamaya mag-aaral tayo, pag kalikod ko, pag balik ko, pag lingon ko na ganyan, natira isa. Nasa na isa? Kasi may pasok pa. Kasi ginagawa nila dati niyan, total ang service naman 1 oras lang. Yung linggo, yung umaga, ligo, at yun ng Sunday, pagdating ng tanghali, pagkakain ng ganyan, 1:30, nasa train na, 2:00 may pasok hanggang 7:00. May pera ako. Yan. Alam niyo ba, dumating ang araw, nagulat ako sa pangangaral at sa aming pagkakaisa. Wala nang umaalis ng Sunday. Mag-aaral na kami. Natuwa naman ako. Yung isa naging 2, naging 3. Ngayon ganyan na sila. Hindi naman sila nagsipaghirap. Oo. Hindi naman sila nagsipaghirap. Yumaman pa nga, gumanda pa nga eh. Nanalo pa nga ngayon, ladies of the night ba yun? Nakita ng 65 o 60, nanalo pa. Alam ko, nabayaran nila yung judge doon. Praise God. Maganda yung buhay na puno man ng pagsubok, pero mayroon ka nasasandalan. Mayroon ka nalalapitan, may naiiyakan ka, at alam mo ang Diyos hindi tulog. Siya'y buhay, hindi kilos. Amen. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya, kung kayo nandun sa struggle, gayahin nyo sila. Ang sino mang nawalan ng trabaho, siya nagkaroon ng trabaho. Sino nawalan ng pera, for the sake ni Jesus Christ, siya nagkakaroon. Marunong kasi magbalik ang Diyos. Ano mang ibinigay mo sa Kanya, Lord, ito na sa'yo na. Sabi Lord, alam mo matatalo mo ako? Kung nagbigay ka ng 5, akin 15. Mabuti ang Diyos kaysa sa atin. Amen. So sabi doon, so when Jesus heard these things, He said to him, sa ano po ito, sa Luke chapter 18 verse 22, you still lack one thing. Saying to the man, sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when he heard this, he became very sorrowful, for he was a rich man. Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo, Lord. Naniniwala ako sa iyo. Paano po ba ako makakasunod? Sabi ng Panginoon, ipagbinta mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. At nang sa gano'n magkakaroon ka ng treasure in heaven at sumunod ka sa akin. Ridiculous ba itong order na ito ng Lord? Parang it sounds. Actually, hindi naman po siya anti-wealth eh. Kung mayaman ka, natutuwa naman siya. Hindi naman ibig sabihin, pagka marami kang pera, sabihin ni Lord na, sige, ibenta mo bahay mo ngayon din at ipamigay mo dun sa wala. But, alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ito po ay challenge doon sa mayaman. Mayroon po akong theory. Theory ko po, pero that is possible. Alam kong possible because alam ko ang Lord, ang puso ng Lord, hindi siya masamang tao, hindi siya masamang Diyos. Halimbawa, yung mayaman na yon ay sumunod. Sabi niya, Lord, totoo po ba? Gusto niyo po ba talaga? Lord, kahit mahirap, susundin ko po kayo literally. Sabay talikod yung mayaman. At talagang nakita ni Lord, nasuri ni Lord ang puso na talagang ibibenta nga yung mga baka niya.
At saka yung ari-arian niya at ipamimigay nga sa mga poor. Alam niyo po, pagsubok lang yun eh. Pag nalaman ng Lord na susunod siya, bigla siyang tatawagin o ipasusundo ng disciple at sasabihin sa kanya, pinatatawag ka ni Jesus, pinatatawag ka ng aming Master. At pagharap niya doon sa Master, sabihin, Lord, bakit po? Sabihin, Lord, nakita ko ang desire mo, susunod ka sa akin. Tinitestingan kita. Amen. Nakita niyo si Abraham? Iaalay mo ang bata. Iaalay niya talaga. Hindi siya masamang Diyos na mamamatay ng ganun na lamang. At pinigil siya dahil nakita ng Diyos yung intention niya. Pero itong taong ito tumalikod na malungkot dahil wala siyang desire kasi yung kayamanan niya hindi nakasurrender kay Lord. Say amen? Amen. Yung kayamanan niya, Diyos-Diyusan na nakahambala, nakaharang sa relasyon niya kay Lord. Lord, nagawa ko na lahat. Ano po ba? Ibenta mo. Yun na lang natitira, hindi pa nakatawid. Tumalikod po malungkot dahil yung tao po ay sobrang yaman. Pastor, yan ba'y realistiko na possible na gawin? Naalala ko yung kwento ni Mrs. Meron siyang na-meet na 4 yata na Kristiyano sila pero yung isa na-meet niya. Dito po sa wedding ito nangyari. Kunento niya sa akin, siguro last year ito, na ano ako, yung parang na-touch ako doon, na natutuwa ako doon. Kasi alam niyo po ba na 4 na rin yung churches nila yata o maraming churches na. Kasi 4 silang Kristiyano, ibinenta nila yung bahay nila para makabili ng property para sa church. At mula doon nag-grow yung church nila. It's still happening in our modern times. Na may mga ganung tao na naghahandog. Of course, with the leading of the Holy Spirit yan. Okay? Now, tingnan niyo po. Sa Acts chapter 4 verse 34. Sabi ng 34, nor there were any among them who lacked, for all who were possessor of lands or houses sold them and brought the proceed of the things that they were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distribute each as everyone had need. Nangyari po yan sa early Christian, na may mga nagbebenta ng kanilang lupa at inilalagay nila sa gawain ng ating Panginoon. Pero ang tanong doon, huwag niyo po ako mamimisinterpret, hindi ko kinukumanda ganyan. Pero sinasabi ko lang sa inyo, ito'y palatandaan na yung mga Kristiyanong yun, ang kanilang mga possession, nakasurrender kay Lord. At bakit nangyari ito? Bigyan ko po ng idea. Kasi mayroon need. Kaya huwag kang magbibenta ng wala namang need. Okay? At sinabi sa'yo, babalik na si Jesus Christ bukas, ibenta nyo bahay nyo kasi babalik na siya bukas. Marami nang ganyan sa Davao. Kaya ngayon walang bahay. May mga tao naguguyo sa ganyan. Ang ibig ko sabihin, pag may leading ng Holy Spirit, doon ka mag-move. Pabot nga po ng tubig ko. So during the time na naghihirap yung early Christian, nag-move ang Holy Spirit at nakita doon na yung mga Christian na yun ay nakasurrender yung kanilang mga possession. So yun po ang ating mababasa sa Acts chapter 4. Nangyari po ba yun o hindi? Mangyayari po ba yun sa ating panahon o hindi? Amen. Pag kumilos ang Holy Spirit, sa leading ng Holy Spirit, pwede po yung mangyari. Amen? Amen. Hindi kilos ng preacher, kilos ng Holy Spirit. So, involved po yung surrender ng life possession. May isa po tayong kung kilalang
preacher po siya. Wala po siyang pera. Nag-attend siya ng God's Victorious Army. Doon sa Manila po yun. Dumating yung offertory. Alam mo ang binigay niya? Sing-sing. Naghinto. Yung kanyang paboritong relo, nilab offering niya. Pero kinonsultan muna niya ang Holy Spirit. Holy Spirit, ito ba ang kagustuhan mo? Malakas po yung kilos ng Holy Spirit. At dahil po doon, binigay niya. Ang naging kapalit noon, pinagpala yung kanyang buhay. Yung kanyang ministry. Meron po ako isang kilalang nag-umpisa rin pong nangaral. Ganito ang kwento. Nung nag-born again ngayon siya, at yung mga kapatid niya naglingkod din. Ay yung mga kapatid niya ay na-engage sa giving. Ang problema nga lang, walang maibigay. Itong huling na born again, nakakilala kay Lord, maraming pera ito. At maraming mga ari-arian na mga bagay. Ang ginagawa po nung mga kapatid, kapag may lumalapit na mga tao, namimigay po sila ng kaserola, o ano-anong mga nandoon na hindi na nagagamit. Tuwan-tuwa naman yung mga binibigyan kasi mga mamahalin din yung iba. No, mga bike, mga plancha, na ganyan. Pero yung pinamimigay nila, hindi kanila. Sa kapatid nila. Pagdating nung kapatid, nung tinignan yung bodega, nakita niya wala ng laman. Tinanong niya, bakit wala ng laman? Kasi yung mga tao, ipinamigay namin sa mga tao para maakay natin at saka para pagpalain yung mga tao. Ay sino ba namang hindi dadalo sa gawain pagka dadalo ka, may kaserola kang bit-bit pa uwi. Namimigay sila ng bigas, namimigay sila ng dilata, may kaserola pa. Pag sabing, okay ba yung ano na yun? Ay sige, sa'yo na. Dito ang tuwa yung mga kapatid na namigay, kala nila giver sila, no? Well, hindi naman lang sinabi na hindi kanila. Tapos, dumating ang araw, yung mga ngaral na kapatid niya, sabi niya sa Panginoon, Lord, kami naunang nakakilala sa iyo. Bakit yung kapatid namin, mas malaki yung ministry niya, libo-libo yung tao. Bakit siya pinagpala mo ng maraming tao, samantalang kami naman, matagal na, pero hindi kami nakagather ng tao. Alam nila nag-flow yung anointing, nag-flow yung calling, yung successful na pangangaral, nag-flow doon sa kapatid. Tapos, ngayon, one time nabanggit nila sa kapatid nila. Sabi nila, ba't kaya ganun? Nauna naman kami sa iyo at magaling kami sa iyo, mas mahusay kami mangaral. Bakit ang nangyari yung mga tao sa iyo lumalapit? Sabi ko, kunti lang. Ang sagot ngayon ng kapatid, sabi niya, bakit? Kanino ba yung mga pinamigay doon? Yung mga kaserola doon, yung mga items doon, naubos yung bodega, yung mga minsan yung mga antik, di ba, na mga magagandang upuan, kaya ay talagang naipamigay. No? Kaya ngayon, naintindihan na ng mga kapatid na kung bakit yung mga tao mas nakikinig doon sa bunso, kasi naman yung mga ipinamigay nila, hindi man kanila, sa bunso yun. Siyempre, ang balik ni Lord, hindi naman duling si Lord, ibibigay ko doon sa hindi Alam nila kung saan ibabalik, doon sa may-ari. Material ang binigay, ang ibinalik mga kaluluwa. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, yung ating mga bagay kapag hiningi ng pagkakataon. Pag hiningi ng pagkakataon, huwag mo na sabihin, may matitira pa kaya sa wallet ko. Hindi, prompted ka na. Hihilutusan ka na ng Holy Spirit. Yung mamang nakahandusay, bigyan mo ng 10 pounds. Huwag mo nang sabihin, baka naman na maraming pera yan sa akin. Huwag ka na mga tuwiran. Binulungan ka na. Amen? Amen. Nakikita niyo po yung ibig sabihin? Because may mga panahon na i-challenge ka ni Lord na yung mga possession mo ay nakasurrender sa Kanya, naka-love gift sa Kanya. Hallelujah. Kaya may mga karanasan kayo niya. Alam ko yung iba dyan may mga karanasan na sa halip na isusuot na lang niya, ibinigay pa niya. May mga ganon. Pero alam niyo, at the end, is yun ang pinagpapala. Yung nawawalan ng mga damit, siyang nagkakaroon ng mga damit.
Kaya ako yung mga damit ko, pinamimigay ko eh. Salamat naman, bumabalik, necktie. Sabi ko, damit yung binigay ko. Kapiraso yung bumalik. Hindi. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa. Sabi nga kung anong ibinigay mo siya ang babalik sa iyo. Because yan ang purpose ng kaharian ng Lord. Yan ang prinsipyo ng kaharian ng Lord. Okay. So, yan po yung number 2 na sinasabi at napatunayan po natin na nangyayari po yun at hindi dapat tayong maging sad kapag hinihingi ni Lord sa atin ang mga bagay-bagay, ang kapalit para masentro siya sa ating mga buhay. Nakahanda po ba kayo na i-turn over kay Lord at sabihin ngayon sa panahong ito na Lord, lahat ng nasa akin, Panginoon, nakasurrender sa iyo. Amen. Kaya nga minsan, alam mo, pagka meron kang kotse, kagaya namin may kotse, alam mo ba, pagka may kotse, kasi may-ari ng kotse dito, ganito po ang ating mga puso. Kapag may sasakay sa atin na iba, tinitingnan natin yung paa. Lalo na kung tag-ulan. Pilipinas yun. Okay, dahil kalilinis lang. Kalilinis lang. Parang gusto mong pagpagan ang mga dito nila bago umupo. Maingat tayo, di po ba? Pero alam mo ba, pag naka-Lord ka, kalimutan mo na yan. Nakasurrender na yan kay Lord. Kaya sino sumakay dyan, naligo o hindi, praise the Lord pa rin. Kasi minsan puno yun, alam mo ba that time, sabi ko nga, hindi pwedeng pasakyan yung sasakyan ko ng sobra. Kaya, na-eksakto lang namin kung anong upuan lang. Pero later on na parang ang Holy Spirit nagsasabing, huwag ka naman masyadong stricto doon sa number. Pag pumayag si Mrs. ng 15, sige. Ay, okay. Sige, kaya pagka sumakay na yung mga elder, wala nang bilang-bilang, basta magkasya. Nagbabago ang puso eh. Kasi kung ikaw ay hindi nakasurrender yan, kotse ko yan, ako, masisira agad. Mga elder na sumakay, masisira agad. Diba, yung magiging sensitive natin, ay yung ating bagay at pag-aari natin yan, gusto natin kung paano tayo nag-iingat, gusto natin maingat yung iba. Pero I tell you, pag nakasurrender kay Lord, sometimes i-let go mo yung pride na yan, bahala na, basta Lord, nagsisakayan dyan, okay yan, para kay Lord yan, at masaya kami. Tapos, linisin mo na lang pagkatapos. Naintindihan niyo po ako doon? Sampul ko lamang po yun, pag nakasurrender. Ngayon na nagta-travel kami, yung mga anak ko, pag kumain, doon din tinatapon. Sino ba namang hindi magagalit na ama? Pigilan mo, pigilan mo. Nag-outreach tayo. Mahaba ang biyahe, natural kakain. Ay nako, pag pinunta mo yung kargo, makikita mo may mga drawing na. Tapos minsan pinangahakot pa ng mga gamit. Siyempre, hindi naman yun parang ano, di ba? Naintindihan niyo po kung sinasabi, ililit ko mo yun, nakasurrender na yan, hayaan mong maluma yan agad para bumili ko yung si Mrs. Alaga ka ng alaga, tatagal pa yan eh. Huwag naman ibabangga agad. Papalitan ni Lord kapag naluma na. Pag nasira si Lord ang pagpapalit niya. That's right. Diba? Yes. Yes. Pag pinagpala ko, ay papalitan ko talaga eh. Yan. So, pangatlo po, being a true disciple involves a total love for God. Total love for God. Hallelujah. Nasabi po dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife, children, brother and sister, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Pati din ang matindi yata. Atin pa ba kayo next time? Hindi po si Lord anti-family. Huwag natin kalilimutan yan, hindi siya anti-family. Mapagmahal siya sa pamilya, nagtatayo siya ng pamilya. Kaya nga dito sa LOT, nanganganak. Yan. Yung mga hindi nanganganak, parating na yan. Amen. Gusto na ng multiplication eh. Dahil sa multiplication. Kaya lang naman, pag dumating naman si boyfriend, huwag kalimutan ang gawain. Kung kailan nagkaroon ng papa, nakalimutan si mama. Dahil sa boyfriend, minsan nadadali yung ating relasyon kay Lord.
Tama. Iwanan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, so what? Basta si Lord hindi mo iwanan at hindi ka iwanan. Kung hindi ka nagustuhan ni Angelica, hindi ka pa rin. Sige ba? Palakpakan mo na. Pag hindi mo natanggap ang blessing na hinihingi mo, hindi katapusan ng pagdalo yun. Kasi kapag hindi ka na, ibig sabihin hanggang material ka lang pala. Di po ba? Kailangan po kasi ay yung sinasabi nyo na hate your brothers, ang ibig sabihin ito, hindi po pwede na dahil lang sa asawa, mawawala yung paglilingkod. Dahil mas mataas ang paglilingkod kaysa sa anong pamang bagay. Amen. Pagdating sa pamilya, siyempre, mas mataas yung misis. Ibig sabihin, ang father and mother, mataas sa loob ng pamilya. Pero pag pinag-uusapan na yung para kay Lord, yung kingdom ni Lord, siyang number one. Hindi po pwede na dahil sa anak, magulang, ay nawawala yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi nga po, ay may mga ganyan po na minsan sa paglilingkod. Kaya ako noon, na-apply ko yan eh, kaya pwede ako mag-preach sa bagay na yan. Nanganak yung panganay, nasa outreach ako. Manganganak ng alas 3, alis ako ng alas 12. Tigis ako, masarap yung misis ko, tiis din siya. Kasi mayroon po circumstance na hindi namin pininiwanan yung outreach. Actually, medyo may pagkahigpit po yung aming rules. Pero yung pagsunod, ang sabi ko na, Lord, ingatan mo sila. Ikaw na po ang bahala. Pangalawang anak, nasa mission ako, nasa Cebu ako. Kaya habang nanganganak, mahirap po sa lalaki, yung nanganganak yung misis mo, nawala ka, di po ba? Minsan nga, mahirap, nandun ka na sa tabi, naghihirap ka. Tanungin niyo si Tony. Hindi naman siya naghirap. Pero sometimes may mga lalaki na parang sila pa yung mahihimatay. Ay lalo ka mahihimatay kung wala ka doon sa time na mga anak sa pag-aalala. Ang ginawa ko dahil hindi ako mapakali, humiga na lamang po ako at nanalangin. Ang sabi ko, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Nakita niyo po minsan kasi may mga tao na nandun sa mission, nagwala, nag-iiyak. Pauwi niyo ako. Pauwi niyo ako ng Pilipinas, pangalan yung misis ko. Diba? So sometimes may mga ginagampanan tayo sa gawain ni Lord, sometimes may lagnat tayo tuloy pa rin sa gawain, sometimes mayroon lakad, pauunahin ang gawain, may practice, uunahin ang gawain, na nagiging secondary na lang yung lakad ng pamilya kasi may practice ng Sabado, yung mga ganung bagay. I tell you, kapag hindi mo na-hate yung mga bagay na secondary at ginawa mong number one, I tell you, sabi ni Lord, you don't deserve to be my disciple. You don't deserve. Kaya pala, mahirap pala maging disciple. Kaya pala yung mga iba, Kristiyano lang, hindi tumatawid doon dahil yung proseso ng pagiging disciple, inaayawan nila. Pero I tell you, nandun ang blessing. Amen. Nandun ang pagpapala. Sabi nito, how deep is your love for the Lord? Gaano kalalim ang iyong pagmamahal sa Lord? Naikwento ko na po ito, mayroong dalawang magpapakasal at pumunta sila doon sa simbahan at sabi nila, paano yan? Wala tayong masyadong maraming pera. Lapit tayo, talungin natin kung magkano ang ibabayad para makapaganda tayo. Alam niyo, pagdating nila doon, nagulat sila dahil sa tanong nila, magkano po ba ang bayad sa kasal? Sabi nung nandun sa unahan, sabi niya ganyan ay, wala naman, ano lang, donation lang. Di natuwa sila ngayon. Eh, kaso nagtanong pa siya, sabi niya, magkano ba pwede kong i-donate? Sabi ng lalaki. Pero ang iisip ng lalaki, siguro pwede na siguro 50 pesos dito eh. The most is 150. Di sumagot naman yung tinatanong nila, sabi na gano'n, kung magkano i-donate ninyo, kung lang, kung gaano mo kamahal yung babae. 50. Hiyang-hiya siyang magbigay ng 50 dahil katabi niya. Katabi niya, yung pakakasalan niya. Tapos bubunot ka, lalaki ka. Pagwapo ka lagi, may pumada pa, tapos 50. Mahalata siya. Ma-embarrass siya na, bakit 50 lang? Ang sabi ng mama kung gaano mo ako kamahal. 50%.
Tanungin mo yung katabi mo, gaano mo kamahal si Lord? Ayan. Hindi mo ba? Magandang tanong yan kasi minsan may mga tao talagang, Kristyano ako, nagdadasal ako, di ako nakakalimot sa Diyos. Di ako nagsisimba, pero di ako nakakalimot sa Diyos. O sige, palitan na natin ang sinabi ng Biblia, humayo kayo at alalahanin niyo ang Diyos. Lagi niyong alalahanin ng Diyos. Okay? Hindi pasado yan, hindi nakakalimot. Okay? So, gaano kamahal natin ang Lord? Sa totoo lang, minsan, mababaw lang. Salamat may church na magtuturo para lumalim ang pagmamahal mo kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, panahon na para lumalim ka. Hallelujah. The person who loves his father or mother, sabi nga ng Biblia, more than me does not deserve to be my disciple. The person who loves a son or a daughter more than me does not deserve to be my disciple. Hindi po siya anti-family. Ang gusto lang niyang i-demonstrate natin na talagang mas mahal natin si Lord. Higit sa ano pa mang bagay. Amen. Higit pa kay Isaac. Higit pa sa material. Higit pa sa posesyon. Dahil kapag ang mga bagay na yan ay nandyan, tukso yan para mapalitan ang Lord. Alam naman natin na pagka naminahal natin ang ginawa ng Diyos, yung creation ng Diyos, mas mahal natin doon sa Creator, nagiging Diyos-Diyosan, maging asawa. Hindi ko talaga maiwan yung asawa ko kasi ang ganda-ganda talaga. Gusto ko lang tinitingnan ko siya hanggang Sunday. Sobra. Kaya naman, baka kayo, pag nangyari ko sa inyo, hindi ko maiwanan yung asawa ko kasi mayroong sina. Dahil siguro ako ni Lord kahit Sunday kasi kailangan ko lutuan ng noodles. Sinat lang, pwede pa magluto ng noodles yan. Noodles. Maintindihan niyo ako. Alam niyo ba, may mga ganong tao. At saka minsan nilambing lang ni Mrs. Sabi niya, muna tayong mag-church ngayon. Honey? Si lalaki gusto mag-church. Eh si babae naman sabi niya, huwag muna, nananakit ang likod ko. Kailangan mong ipaglaban, lalaki ka, huwag kang patalo sa hani-hani. Kaya sabi sa kanya, honey, ako ang B. Sumunod ka sa akin. Dapat be with you. pagdating kay Lord, may leadership sa loob ng pamilya. Diba? Ang lalaki, dapat maninindigan ka para kay Kristo. Representative ka ni Lord. Ha? Kaya dapat ikaw yung nauunang nag-worship, ikaw nauunang nagbibihis. Kaya, ikaw nauunang mag-church tayo. Ganyan. Hindi pag nilambing honey. Oo nga honey, dito na lang tayo para sweet. Isang beses lang. Asan ang leadership? Diba? Sabi ni Lord, pagka masyado mong mahal at higit sa akin, higit sa... Pwede naman palang mahalin. Huwag mo lang ihigitan yung pagmamahal kay Lord. Okay? Alright? So, the question is, what is the cost of being the disciple? Ay losing our soul life. And kailangan surrender of all life's possession and total love for God. And in my conclusion, I have the scripture from Philippians chapter 2 verse 17. This is Paul actually. Nasabi niya sa Philippians chapter 2, 17, my life is being poured out as a part of the sacrifice and service I offer to God for your faith. Yes, I am filled with joy, and I share that my joy with all of you. For this same reason, you also should be filled with joy and share my joy with me. My life is being poured out. Ano yung cost? Para kay Paul, buhos na buhos. Buhos ang kanyang buhay. Hindi po kamay. Hindi po yung time lang ang nakabuhos. Hindi yung kanyang kariyera. Sabi niya, buong buhay ko
naka-poured out para sa inyong pananampalataya. Gumanda lang ang inyong pananampalataya. Paglilingkuran ko ang Lord for your sake, and my life is like an offering. Hallelujah. How much it cost? It cost His dearly life. And then sabi naman, Lord, well, maganda naman yung nag-aantay sa akin matapos ito. Kaya wala po siyang hesitation at saka wala siyang pagsisisi. Dapat ikaw din. Gayahin natin si Paul. Dapat yan ang Kristiyano. Hindi tayo nagsisisi na nagbibigay tayo ng bagay para kay Lord o mga bagay, yung Sunday natin, everything, yung nag-worship tayo. Kasi may katumbas naman po yan na kapatid. Amen? Naintindihan nyo na ngayon yung cost? Kung gaano? Tandaan po yung tatlong yun. Yung inyong life, ating mga bagay na nasa atin, at yung ating total love for God. Kaya kapag dumating yung time na i-challenge kayo, patunayan nyo na mahal nyo talaga si Lord. At pag napatunayan nyo, natutuwa ang Lord. Pag humingi ka, hindi pa natatapos ang panalangin mo. Nagmamadali din ang langit para tugunin ang iyong pangangailangan. Dahil nasa pagsunod, dumarating ang pagpapala. Amen. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo ngayon